House Speaker Martin Romualdez. Napaka-powerful mo talaga. Napapirma mo pa yung mga senador, tapos binahagi ng mga 5 billion. Tapos sa'yo, 21 billion. Para sa iyo sa kapusang kita. Paano naman yung walang kita? To the near poor. Paano naman yung poor? Diba? Sasabihin mo pang executive department sa magpapatakbo nito, ano palang ginawa mo sa Davao, sa Batangas, sa Cavite? Nagmisa ka o namigay ka ng ayuda? Yan, ang tanong ko sa iyo uli. Yan ba talaga ayuda sa kapusang kita o ayuda sa magpapa-impeach kay Inday Sara? Kasi last year pa lang, pumuputok na yung balitang yan na gusto nyong pa-impeach si Inday Sara. Tapos, katagalan, ang pumutok, may 100 million grant ang bawat congressman nagigiba sa mga Duterte. Katagalan naman, meron namang nagsabing per hearing may tinatanggap ang mga congressman from 1 million to 10 million. Depende kung ilang oras. Tapos, katagalan uli, ang matatanggap ng regular na congressman is 100 million. Yung mga talagang nagtrabaho ay may tag 700 million. At ang pinakalas, galing kay Senador Amy mismo, na nagre-raise ng 1 trillion to impeach Inday Sara. Ang galing. Hindi mo kayang labanan ng parehas? Magpakalalaki ka. Babakla-bakla pala, dadaan mo pala sa pera. Ganito kasi yan, mga kababayan. Last year, ang pumutok na balita sa social media, magtutuloy-tuloy ang mga Marcos sa Malacanang. At dahil bata pa si Sandro Marcos, di pa pwedeng tumakbong presidente, si Martin Romualdez muna. Ngayon, hindi naman mananalo tong gagong to. Ang gagawin, mag-charter change para mag-parliamentary form of government at hindi na tao ang bubuto ng presidente o prime minister. Mga congressman na lang. Alam naman nating hawak yung mga congressman sa leeg. Yun ang plan A. Ang plan B, impeach Inday Sara. No, hindi naging effective yung charter change. At itong impeachment, parang hindi rin magiging effective. Ano kaya ang plan C? Baka naman yan na yung sinasabi ni BP Sara. Baka lang na assassinate siya. Papagurgur. Baka yun.